Sa isang nakakabahalang sandali habang tahimik na sinasalakay ng isang grupo ng mga piratang Hapones ang tahanan ng marangal na bise-general na si Zhang Zhen. Pumapasok sa loob ng estate at tahimik na pinapatay ang mga gwardya isa-isa. Sa loob ng bahay, isang batang lalaki na nagngangalang Yang Hai ang naglalaro kasama ang kanyang ina, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Biglang naramdaman ng kanyang ina na may mali. Walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng espada at sinugod palabas si Yang Hai, pinoprotektahan ito habang tumatakas sila. Sa labas, ang kanyang ama ay nakatayong mag-isa, desperadong nakikipaglaban sa mga pirata. Dahil natalo, sa huli ay napatay siya. Nagawa ng ina ni Yang Hai na mailabas siya sa bahay, ngunit muling nangyari ang trahedya ng tumagos sa katawan ng ina ni Yang Hai ang palaso na pinaputok ng pinuno ng pirata. Napilitang tumakas si Yang Hai ng mag-isa, at iniwan ang mga bangkay ng kanyang mga magulang. Ang sandaling ito ang magpapabago sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, nakarating si Yang Hai sa isang liblib na nayon. Tinanong niya ang mga taga-nayon tungkol sa tahanan ng isang lalaking nagngangalang Yan Shiba. Matapos ipadala sa iba't ibang lugar, sa wakas ay narating niya ang isang bahay na binabantayan ng isang matatabang batang lalaki. Noong una, tinanggihan siya, ngunit isang batang bulag ang nag-anyaya sa kanya papasok. Ipinaliwanag ni Yang Hai na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang pag-aaral ng pamamana mula kay Yan Shiba, isang lalaking kilala bilang pinakadakilang mamamana ng kanyang panahon. Ipinakita rin niya ang kanyang determinasyon na maging bihasa sa paggamit ng pana upang maipagiganti niya ang kanyang pamilya. Malumanay na sinabi sa kanya ng batang bulag na pumanaw na ang kanyang ama. Nang marinig ito, nalungkot si Yang Hai sa paniniwalang wala na ang kanyang huling pag-asa. Inalo niya ito at nangakong tuturuan niya itong mamamana. Noong una, nagdududa si Yang Hai. Naglaho ang pagdududang iyon nang masaksihan niya ang pambihirang husay nito sa paggamit ng pana. Lumipas ang 10 taon at si Yang Hai ay lumaki bilang isang lubos na bihasang mamamana. Isang araw, nangaso siya sa kagubatan kasama ang kanyang matagal ng kaibigang si Abo, na dating mataba at ngayon ay ganap ng malaki. Noong una ay hinaasikaso nila ang isang ibon, ngunit nang mapansin nilang may mga sisiw ito, pinili nilang huwag itong patayin at umuwi na lang dala ang 2 kuneho. Pagbalik sa nayon, nakilala nila si Tia Lang, na humiling kay Yang Hai na tumulong sa pangangaso ng isang lobo na umaatake sa kanyang mga alagang hayop. Tumanggi si Yang Hai, nasasaktan pa rin sa katotohanang minsan niyang pinaratangan si Abo ng pagnanakaw ng kambing. Pag-uwi nila, muling nagkita sina Yang Hai at Abo at ang bulag na babae, na ngayon ay lumaki na at naging isang magandang dalaga na nagngangalang Xiaoing. Gayunpaman, binati niya sila ng may malamig na ekspresyon. Sinubukan siyang pasayahin ni Yang Hai, nangakong bibilhan siya ng bagong hairpin para hindi siya mag-alala. Nang tanungin niya kung bakit galit ito, inamin ni Xiaoing na dismayado ito sa kanya dahil sa pagtangging tulungan si Tia Lang. Habang itinataas ni Yan Hai ang bakal na pana na dating pagmamayari ng yumaong si Yan Shaba, ipinahayag niya na sina Xiaoing at Abo lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Nangako siyang gagantihan ng maraming beses ang kabaitan at parurusahan ang kasamaan ng walang awa. Agad na inagaw ni Xiaoing ang pana. Sinabing parang bata ang kanyang pag-uugali. Ipinaalala niya sa kanya na ang bakal na pana ni Yan Shuba ay hindi pa rin niya kayang bunutin. Ang pana ay nagiging simbolo ng kapanahunan at emosyonal na kontrol. Isang bagay na hindi pa lubos na nakakamit ni Yang Hai. Kinabukasan, tumungo si Yang Hai sa palengke upang ibenta ang kanyang mga huli sa pangangaso. Habang naroon, napansin niya ang isang magandang ipit na agad nakakuha ng kanyang pansin, ngunit wala siyang perang pambili nito. Habang naglalakad siya sa palengke, naagaw ang kanyang atensyon sa isang magandang babaeng nakaupo sa isang maliit na pwesto. Biglang naging tensyonado ang sitwasyon nang ang babae ay ginulo ng isang lalaki at aksidenteng nasabi ang isang salita sa wikang Hapon. Mabilis na napagtanto ng mga tao na siya ay Hapon. Binabatikos ng mga alaala ng nakaraang kalupitan mula sa mga piratang Hapones, nataranta ang mga taga-nayon. Dinakip nila ang babae, itinali siya sa isang altar, at naghanda para patayin siya. Ang ilan ay ginagawa pa nga itong isang pampublikong hamon upang magdesisyon kung sino ang papatay sa kanya. Sumulong si Yang Hai, sinusubukang mamagitin, ngunit ang kaguluhan ay lalong naging hindi makontrol. Sa isang kritikal na sandali, nagpakawala siya ng isang palaso na tumama sa sandata ng Verdugo at naipit ang buhok ng babae sa lugar na nagpahinto sa pagpatay sa tamang oras. Ilang sandali pa, dumating ang isang grupo ng mga pirata na pinamumunuan ni Kapitan Chi. Naghiyawan ang mga taga-nayon sa takot. Iniligtas ng mga pirata ang babae, at isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Jing Zhang, ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng pirata na si Chongro. Pag-uwi, kumain si Yang Hai kasama sina Xiaoing at Abo. Habang kumakain, nabanggit ni Yang Hai na nakita niya si Tia Lang na umiiyak sa nayon. Ipinaliwanag ni Abo na ang kanyang asawa ay kinagat ng lobo na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Hindi inaasahan, naramdaman ni Xiaoing na kamakailan lamang ay nakilala ni Yang Hai ang isang magandang babae. Nauunawaan niya ito batay lamang sa mga pagbabago sa paghinga at tibok ng puso nito.
Ang pagkaalam nito ay nag-iiwan sa kanya na nasasaktan at tahimik na nilalamon ng selos. Sa ibang lugar, nag-uulat si Chi sa kanyang pinuno. Sa halip na purihin, siya ay pinagalitan ng husto dahil muntik ng ikamatay ng kanyang nag-iisang anak na babae. Sa galit na galit, inutusan ng pinuno ng pirata si Chi na lipulin ang buong nayon at gawing alipin ang ilan sa mga taga-nayon bago bumalik sa Japan. Pagkatapos, sinimulan ni Jing Xiang ang pagsasanay sa pagpana sa ilalim ng gabay ni Chi. Samantala, ang buhay sa nayon ay tila normal lamang sa unang tingin. Bumalik si Yang Hai sa palengke, determinado na sa wakas ay mabili ang hairpin na gusto niya. Gayunpaman, ang mga presyo ay biglang tumaas dahil sa kaguluhang dulot ng mga pirata, kaya hindi na niya ito kayang bilhin muli. Walang babala, sumulpat si Jing at binili ang lahat ng hairpin sa stall para kay Yung Hai. Palibhas ay hindi komportableng tanggapin ang gayong pagkabukas palad, hinabol niya ito, umaasang maiintindihan ang mga intensyon nito. Kasabay nito, nararamdaman ni Xia Oing ang panganib na papalapit sa nayon. Naghanda sila ni Abo para tumakas, ngunit nagkatotoo ang kanilang pinakapangit na kinatatakutan ng biglang sumugod ang mga pirata at sinimulang patayin ang mga taga-nayon ng walang awa. Pagbalik sa nayon, ilan pang mga taga-nayon ay nabihag at pinipilit na lumapit sa mga barko ng mga pirata. Habang mas matagal silang magkasama, sinusubukan ni Jing na intindihin ang nararamdaman ni Yang Hai para sa babaeng paulit-ulit niyang kinukwento. Hindi talaga maintindihan ni Yang Hai mismo kung ano ang pag-ibig, kaya ipinaliwanag ito ni Jing bilang pananabik, pagdepende, at sakit na kaakibat ng pagkawala. Sa kanyang kawalang muwang, unti-unting napagtanto ni Yang Hai na nagsisimula na niyang maramdaman ang mga emosyong iyon. Gayunpaman, ipinaalala ni Jing sa kanya na sila ay nakatayo sa magkabilang panig ng mundo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jing ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi inaasahang mabubuhay pa siya ng mas matagal. Ang kanyang karamdaman ay minsang nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa at nagtulak pa sa kanya na isipin ang sarili niyang buhay. Matapos siyang iligtas ni Yang Hai, nakahanap siyang muli ng pag-asa at hiniling dito na manatili sa tabi niya sa natitirang mga araw niya. Ipinaliwanag din niya na ang tanging paraan para mabuhay siya ay sa pamamagitan ng pag-agaw sa puso ng isang matalinong tao, isang bagay na sa tingin niya ay wala na sa mundong ito. Bilang simbolo ng kanilang ugnayan, ibinigay ni Yang Hai sa kanya ang kanyang kwintas na parang baboy, isang anting-anting na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at mahabang buhay. Bilang kapalit, binigyan siya ni Jing ng isang maliit na salamin na ginamit nito noon sa palengke. Nang magtakip silim na, nagpaalam si Yang Hai at bumalik sa nayon. Pagdating niya, laking gulat niya nang makitang ganap na nawasak ang nayon. Sa mga guho, natagpuan niya si Tia Lang na halos hindi na makagalaw. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya sa kanya na ang mga pirata ang may pananagutan sa lahat at hinimok siyang mabuhay ng may mabuting puso, malaya sa puot. Pagkatapos ay namatay siya sa harap ng kanyang mga mata. Nang makita ang pagkawasak at pagkawala ng lahat ng kanyang kakilala, agad na hinabol ni Yang Hai ang mga pirata. Nang gabing iyon, pinayagang magpahinga ang mga nabihag na taga-nayon. Maliit na piraso ng tinapay lang ang ibinibigay sa kanila para mabuhay. Sinubukan ni Abo na ibigay ang kanyang bahagi kay Xia Oing, ngunit tumanggi ito. Nang mapansin ito ni Chi, na nagmamasid kay Xia Oing mula pa sa simula, ay binigyan siya ng dagdag na tinapay, dahil alam niyang malayo pa sa katapusan ang kanilang paglalakbay. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay. Sa daan, ipinakita ng isang kalbong pirata na nagngangalang Chongro ang kanyang husay sa pagpana sa pamamagitan ng pagbaril sa isang kawan ng mga ibong nandarayuhan. Dahil ayaw magpatalo, humarap si Chi at nagpaputok ng isang palaso na nagpatamba ng 2 ibon ng sabay. Sa halip na humanga, isang bahagyang ngiti ang isinagot ni Xia Oing. Nang makita ang reaksyon niya, nilapitan siya ni Chi. Mula sa sandaling iyon, itinuro ni Xia upang ang kahinaan ng kanyang pagpana, lalo na ang anggulo ng kanyang pagtama. Dahil sa pakiramdam na hinamon, nag-alok si Chi ng pastahan. Kung mas mapapabuti pa ni Xiaoying, palalayain niya ang lahat ng mga bihag. Umaasa lamang sa kanyang maladyos na pandinig, pinatunayan ni Xia Oing ang kanyang husay. Sa isang bunot lang ng pana, nakapatay siya ng 3 ibon gamit lamang ang isang palaso. Ang kanyang tagumpay ay nag-iwan kay Chi ng pagkamangha, at mas lalong lumalim ang pagmamahal nito para sa kanya. Agad na hiniling ni Xia Oing na tuparin niya ang kanyang pangako at palayain ang mga bihag. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Jing. Hinanap niya si Yang Hai sa mga bilanggo, ngunit hindi niya ito matagpuan. Habang sinusuri niya ang bawat tao, napadpad ang kanyang mga mata sa kwintas na suot ni Xia Oing. Kapareho ito ng ibinigay sa kanya ni Yang Hai kanina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jing na ang babaeng tinutukoy ni Yang Hai noon pa man ay si Xia Oing. Kasabay nito, naunawaan ni Xia Oing na si Jing ang Haponesang nakilala ni Yang Hai sa palengke. Inamin ni Chi na natalo siya sa pastahan at pumayag na palayain ang lahat ng mga bihag. Hindi siya nag-aalala, naniniwalang maaari niyang hulihin ang mga tao mula sa ibang nayon mamaya. Ngunit bago pa man tunay na mapalaya ang sinuman, nagdagdag si Jing ng isang malupit na kondisyon.
Makakamit lamang ng mga bilanggo ang kanilang kalayaan kung makakaligtas sila sa paghahari ng mga palaso at maaabot ang dulong bahagi ng ilog. Agad na naghanda ang mga pirata. Tumakbo ang mga lalaking bihag para sa kanilang buhay, ngunit isa-isa silang nabuwal. Nang makita ang kaguluhan, binuhat ni Abo si Xia Oing at sumugod sa gitna ng mga palaso. Kahit na tinutusok ng mga palaso ang kanyang katawan, pinilit pa rin niya ang sarili na sumulong hanggang sa tuluyang marating ni Xia Oing ang pampang ng ilog. Nakakapanghina ang presyon dahil hindi na mabubuhay si Abo. Bagamat nakatakas si Xia Oing, hindi pa rin nasiyahan si Jing. Inutusan niya si Chongro na tugisin siya. Sinubukan ni Chi na pigilan ito kahit alam niyang sinisira nito ang kanyang pangako. Pero hindi siya pinansin ni Jing. Naniniwala siyang si Xia Oing ay lubos na matalino at kumbinsido siyang ang kanyang puso ay maaaring gamitin bilang gamot. Habang lumalalim ang gabi, patuloy sa pagtakbo si Xia Oing na walang dala kundi isang tungkod na kahoy. Kasabay nito, nagmakaawa si Chi na itigil na ang paghabol, ngunit nanatiling matatag si Jing. Wala nang pagpipilian. Sinundan ni Chi si Chongro na nauna na. Pagkatapos ng mahabang habulan, naabutan ni Chongro si Xia Oing. Gamit ang kanyang liksi at matalas na pandinig, naiiwasan niya ang bawat palasong ipinupukol sa kanya. Dahil sa pagkakulong at desperado, gumawa siya ng pana gamit ang kahoy na patpat at tela. Gamit ang magaspang na sandatang iyon, gumanti siya at napatay si Chongro. Hindi nagtagal, narating ni Yang Hai ang lugar, ngunit napigilan siya ng dilim na mahanap si Xia Oing. Samantala, nasaksihan ni Chi ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid at labis na napuno ng galit. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin si Xia Oing. Mabuti na lang at nauna siyang natagpuan ni Yang Hai. Nang maramdaman ang papalapit na panganib, sinabihan niya si Xia Oing na magtago habang naghahanda siyang harapin ang mga pirata ng mag-isa. Lumaban siya buong gabi ng walang pahinga, isa-isang pinapatay ang kanyang mga kaaway hanggang sa dumating ang umaga. Kasabay nito, nagawa ni Jing na mabihag si Xiaoying. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa si Chi na lang ang matitira. Naglaban ang dalawa ng matindi at narating nila ang gilid ng bangin. Doon, hiniling ni Chi na sumuko si Yang Hai. Sinasabi niyang ang mga pirata ay mga lobo at ang mga karaniwang tao ay mga tupa lamang, iginigiit na walang kabuluhan ang paglaban. Dahil wala nang natitirang mga palaso, umatras si Yang Hai. Sa isang malungkot na sandali, siya ay tinamaan ng palaso at nahulog sa ilog. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, nakaligtas pa rin siya at nakauwi. Ginagamot niya ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot na naiwan ni Xia Oing. Tiniis ang sakit at pinipigil ang galit, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Yang Hai. Hawak niya ang bakal na pana ng yumaong si Yan Shaba. Sa pagkakataong ito, dala ng lahat ng kanyang tiniis, nagawa niya itong makuha ng buo, na nagpapatunay na nalampasan na niya ang limitasyong dating pumihil sa kanya. Samantala, si Xia Oing ay banihag ni Jing at ng mga pirata. Si Xi na inutusang patayin siya at kunin ang kanyang puso. Lipos ng pagkakasala, naghanda siyang isagawa ang utos. Pagkatapos ay nagbago ang isip ni Jing. Nagpasya siyang panatilihing buhay si Xiaoying, gusto niyang masaksihan nito na mas mahal ni Yang Hai si Jing kaysa kaninuman. Kinabukasan, muling naglakbay ang grupo, pinilit ang mga bihag na sumama sa kanila. Kasama na si Xia Oing, habang nasa daan, biglang nawala ng malay si Jin. Kahit nasa pagkabihag, ginagawa ni Xia Oing ang lahat para gamutin siya. Nang magkamalay si Jing, nilinaw ni Xia Oing na ang anumang sakripisyo ng kanyang puso ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung si Jing ay magiging isang mabait at matalinong tao. Nagpatuloy ang paglalakbay, ngunit agad silang natigil nang tumabi ang isa sa mga sundalo upang umihi. Walang babala, siya ay tinamaan ng isang malakas na palaso. Ang sandaling ito ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Chi, na hindi pa nakasaksi ng ganito kalaking puwersa mula sa isang bala lamang. Ipinaliwanag ni Xia Oing na ang alamat ng pana, ang panang dating pag-aari ng kanyang ama, ay hindi kailanman isang alamat lamang. Agad na naging alerto ang mga pirata at nagsimulang manghuli kay Yang Hai. Kasabay nito, banihad ni Jing si Xia Oing. Sabay itinutok ang isang sandata sa leeg nito. Isang matinding labanan ang sumiklab. Isa-isang bumagsak ang mga pirata hanggang sa sina Yang Hai at Jing na lamang ang natira. Sa kanilang huling tunggalian, muling pinagbantaan ni Jing ang buhay ni Xia Oing. Napilitan si Yang Hai sa isang imposibleng pagpili. Si Chi, na may kinikilingan ding damdamin para kay Xia Oing, ay palihim na umaasa na ililigtas siya ni Yang Hai. Samantala, naniniwala si Jing na binigyan siya ni Yang Hai ng dahilan para mabuhay muli at ayaw niyang hayaang matapos ang lahat ng walang kabuluhan. Sa gitna ng kabuluhan, gumawa si Xia Oing ng kanyang desisyon. Kinuha niya ang armas at isinakripisyo ang sarili. Sa sandaling iyon, pinatamaan ni Yang Hai si Jing habang si Chi naman ay nagpakawala ng palaso patungo kay Yang Hai. Sugatan ngunit hindi natalo, nagawang bumangon muli ni Yang Hai. Nababalot ng makapal na hamog ang larangan ng digmaan, na nagtulak sa kanya na umasa na lamang sa likas na ugali at sa mga turong minsang ibinigay sa kanya ni Xia Oing. Sa isang huling putok, tuluyang natambo si Jing. Sa kanyang mga huling sandali, lubos na tinanggap ni Xia Oing ang pag-ibig ni Yung Hai.
Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.